hapon sa tanan ng mga kaigsunan, mga kahigalaan. Sa pagsugod, magabasa ako diri sa Hebrehanon 4, versikulo 12, ngadto sa 13 nga nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios, walay binuhat nga natago. Hinunoa ang tanang butang binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kitag husay. Mag-aadto kita sa pagkampo. Amahan mo nga Dios, nini nga takmal sa kahaponon, ako magaduol nga sa imong balaan nga presensya, magapaubos ako diya sa imong kabubuton, katuyuan sa among mga bisan man sa akong kinabuhi. Salamat sa imong paglimpyo kanako sa tanang kaugawan, pinagi sa paghimo kanako nga angayan nga makabuhat sa imong buluhaton alang lamang sa imong kahimayaan. Father God, bani kami imong mga kanakan nga din positibo sa pagtuon sa imong pulong. Kagaya kami dugang lamdag, kaalam, pinasikat sa imong pulong. Akong ginatugyan kining tanon nga kanimo karon, tabangin mong alagad, ginailan ako ang akong pagkalimitado, nagkinahanglan ako sa imong panabang. Ako kining itugyan nga panahon nga kanimo. In Christ's name, I pray. Amen. Okay, mayong hapon sa tanang mga kaigsunan sa Grace Christian Church Tibungko o bisan man sa atong mga kahigalaan. Padayon kita sa atong pagtuon diri sa Bible Promises and Principles. Then diri nakabarog ang atong pagtuo ug pagsalig sa pulong sa Dios. O yes, atong padayonon kini siya. Dinhi kita karon sa Hebrews 4:16. And then atong padayonon kini siya yes, diri kita sa Hebrews 4:16. Nagaingon dinhi, let us come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Kinahanglan magaduol kita ngadto sa trono sa grasya sa Dios, aron nga kita makabaton og kaluoy, kung makakita kita sa grasya, nga diin magatabang ka nato sa panahon nga kita adunay paginahanglanon. Sinumduman nato nga ang Dios dato siya sa grasya, o sa tanang mga panahon wala gyud siya magakulang nga kanato, human sa kaluwasan o bisan man sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Ang Dios wala gyud nagakulang ani kanato, kanunay gyud siya nga naga-provide sa atong mga panginahanglanon gikan sa iyahang grasya, gikan sa common grace, efficacious grace, saving grace, living grace, super grace, ultra super grace, dying grace, o ngadto sa gitawag natong surpassing grace. Ang Dios wala gyud kulang, nagapadayon gyud siya sa paghatag nga ni kanato sa iyang grasya. In fact, ang tanang mga butang atong naangkon sa kalibutan, kini grasya nga gikan sa Dios. Og dili gyud nato pwede nga mag-angkon sa usa ka mga butang niini nga kalibutan. Kini hatag sa Dios og experience nato kini siya bisan man sa atong kinabuhi. Nga diin wala gyud siya magakulang, kanunay gyud siya nga nagatabang o nagahatag sa iyang grasya sa pagtagbo nga ni kanato.
diri usab sa Santiago 1:5 nagaingon sab dinhi, if any man lacks wisdom, let him ask God. Kung anaaman kaninyo'y nakulangan sa kaalam, papangayo siya nga to sa Dios. Now, hinumduman na to nga ang matag usa ka nato limitado lang gyud sa kaalam. Ang Dios tungod sa iyang pagka omnisciente o nahibalo sa tanan, He knows everything. Ug tungod niya na nahibalo siya sa mga butang atong gikinahanglan, mga butang nga mga maayo. Sa katuyuan lang kita maka-perform sa atong mga buluhaton, isip mga anak sa Dios. Ug busa diri sa Santiago nagaingon siya, if any man lacks wisdom, let him ask God. Kung ano naman ka nato'y nakulangan sa kaalam, we need to ask God. Magapangayo kita ngadto sa Dios kay sigurado kita ng Dios muhatag nganhi kanato. I remember during those time nga young people pa ako sa usa ka simbahan. And then yes, nagapray ako, Father God, tagay kong kaalam. Nahibalo akong wala gid ako kaalam during that time, especially sa pulong sa Dios. Bago pa akong magtotoo. Anyit ang gibuhat sa Dios nganhi kanako, gihatagan ako responsibility. Pagtudlo sa mga kabataan, ug kadto di ay mao na katuang tubag sa akong pagampo. Sa dihang magtudlo ko sa mga kabataan, mapugos gid ako sa pag-study. Unsa may akong itudlo kung di ko mag-study. Yes, tinuod ka na mga kaigsunan, iunana gyud ang atong Dios sa dihang magapangayo kita sa usa ka butang. Iyahag yung pagatubagon kita. Diri usab sa James 4:6 nagaingon, God makes war with the arrogant, but gives grace to the humble. Ang usa ka tawo nga diin mapasigarbuhon o hambugero, hinumduman nato nga ang Dios makig-away o makigubat gid ngadto kaniya. Dili gid niya gusto nga kita arrogante. Kaya ang Dios mangani, grasya mangani, ang Dios mangani atong nakita nga nagkinabuhi mangani siya sa pagsunod nganhi kanato. Kunya kita na hinuon, arrogante na hinuon, nga siya nga nagabuhat kanato, dili man gani arrogante. Ug busa atong nakita nga dili gyud maayo nga kita maga-arrogante. Ang kabubuton gyud sa Dios atong kinabuhi nga magkinabuhi kita nga diin magapaubos diya sa iyang grasya ug sa iyang kaayo. So nagaingon diri, God makes war with the arrogant, but gives grace to the humble. Maghatag siya grasya alang sa mga mapaubsanon. Sa Jeremiah 29:12 usab nagaingon, then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. Jeremiah 29:12. So then you will call upon me and come and pray. Yes, makaduol kita ngadto kaniya. O makaduol kita o makaampo kita. And I will listen to you. Ug ang saad sa Dios, magapaminaw siya nganhi kanato. Prayer means prayer is talking with God. And prayer sa dihang nagaampo kita, nagpasabot kini siya nga nagapaubos kita diya sa kabubuton sa Dios ug sa plano sa Dios sa atong kinabuhi.
Sa dihang nagampo kita, nagatugyan kita sa atong kinabuhi ngadto kaniya. Nagapaubos kita ngadto sa iyang kabubuton. Ubusan mingon diri sa Jeremiah 29:12, "Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you." Sa John 8:31-32 sab nag-ingon dinhi, "If you abide in my word, you shall know the truth, and the truth shall make you free." Kung kita magkapabilin diya siyang pulong, ug ang iyang pulong, kung kita magkapabilin diya siyang pulong, ug kita mahibalo siyang kamatuoran, ug ang kamatuoran mao'y magapalingkawas nganhi kanato. Magahatag kanato og kagawasan. John 8:31-32. Makabaton lamang kita og kagawasan sa dihang masabtan nato ang kamatuoran. Naunsa man nga kamatuoran ang gisgutan dinhi? Kini nga kamatuoran naghisgot mahitungod kay Jesus Christ. Si Jesus Christ nag-ingon, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but through me." Jesus Christ is the truth. He is the way, the truth, and the life. And if you believe on the truth, and that is Jesus Christ, the truth shall make you free. Sa dihang pagatuuhan nimo ang kamatuoran nga mo si Kristo Jesus, makabaton kag kaluwasan. So ang kamatuoran nga imong mahibaluan, maghatag kanimo og kagawasan. Mao kining gisgutan sa John 8:31-32. Og makabaton lamang kita og kagawasan sa takna nga kita motuo kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas. Ug busa alang kanatong tanan karon nga nagatuo na kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas, gawasno na kita ug aduna na kitay kasiguruhan nga aduna kitay kaluwasan. Sa Lamentation 3:21-23 usab nagaingon, "This I recall to mind, therefore I have confidence. The Lord's mercies never cease. His compassion never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness." Mao kini ang walay pagkapakyas, walay kapakyasan nga gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios wala gyud pagkapakyas. The Lord's mercy never cease. His compassions never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Sa Luke 12:48, "For everyone to whom much is given, from him much will be required, and to whom they entrusted much of him, they will ask the more." Matthew 6:33, "Seek first the kingdom of God, and all these other things will be added to you." Kung kita ay unahon na gid nato pagpangita ang gingharian sa Dios, kung unahon na gid nato pagpangita ang mga butang ngaya sa Dios, ang tanan nining mga butang nga sa kalibutan tigadugang ra nganhi kanato. Sa 1 Peter 1:13 usab nigingon, "Therefore, girded up the loins of your mind, be sober, and raise your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ." And then sa 1 Peter 1:24-25, "For all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers, and the flower falls off, but the word of the Lord lives forever." For all flesh like grass,
and all its glory like the flower of grass? The grass withers and the flower falls off, but the word of the Lord lives forever. Yes, tinod ka na. Ang tanan ng mga unod, sama lamang sa balili, sama lamang sa mga sagbot. O bisan man ang iyang himaya nini, sama lamang sa mga bulak, sa sagbot. Ug atong nakita ang sagbot, mga sunog, ug ang bulak nini mga hulog. Apan ang pulong sa Dios magapabilin sa walay katapusan. Meaning, bisan man ang kinabuhi sa tao, mahanaw kini siya. Bisan man ang kinabuhi sa mga sagbot o sa tao, manghanaw kini siya. Apan kung kita adunay pulong sa Dios, kung ang pulong sa Dios ana sa atong kalag nagapuyo, nan kanang pulong sa Dios nga nagpabilin sa atong kalag, mao kana ang kinabuhi sa walay katapusan. 1 Peter 5:6, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time. Kinahanglan magmapaubsan kita, ubos sa gamahanang kamot sa Dios, aron nga kita usab iyang ituboy sa insaktong panahon. So, humility, ginatudloan kita kung saan nga magpaubos kita. Magpaubos kita, ubos sa grasya sa Dios. Magpaubos kita diha sa gitawag nato gamhanan kamot sa Dios. Og siya ra ang mahibalo mo exalt ka nato sa insaktong panahon. Philippians 4:19, God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Ang Dios magasupply sa tanan natong panginahanglanon according to His riches in glory in Christ Jesus. Dili gid makakulang ang Dios. Magasupply gid siya sa tanan natong panginahanglanon. And then sa Proverbs 1:8-9, my son, hear your father's instructions, and do not forsake your mother's teaching. Indeed, they are a graceful wreath to your head and ornaments about your neck. Lalang sa mga kabataan ka na dapat magapaminaw usab sila sa mga pagtulunan o sa mga kasuguan sa ilahang mga ginikanan. Kung nga dili nila dapat pagtamayon ang mga pagbadlong o pagtudlo sa ilahang mga ginikanan. Sa Proverbs 1:33, he who listens to me shall live securely and will be at ease from the dread of evil. Siya nga nagapaminaw kanako, magkinabuhi siya nga secure and will be at ease from the dread of evil. Proverbs 3:1-2, my son, do not forget my teaching, but your heart keep my commandments. For length of days and years of life, plus prosperity will be added to you. Alang kini sa mga kabataan, dapat dili gid nila pagkalimtan ang mga pagtulunan ug nga ang inyong mga kasing-kasing kanunay nga magatuman sa mga kasuguan. Kaya pinaagi niya na taas ang mga adlaw, mga katuigan sa imong kinabuhi. Ug aduna pa gitawag natong prosperity will be added to you. And then Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Yes, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Usahay manggod, nagasalig ta sa atong abilidad, nagasalig ta sa atong kaalam, sa atong kusog, sa atong mga pamaagi. Apan ang pulong sa Dios nagatudlo ang hikanato, saligi ang Ginoo sa imo ang tibuok nga kasing-kasing. And lean not on your own understanding. Dapat dili kita magasalig sa atong kaugalingong kaalam. In all your ways acknowledge Him,
and He shall direct your paths. Proverbs 4:11 to 13. I have taught you in the way of wisdom. I have led you in the upright paths. When you walk, your steps will not be impeded, and when you run, you will not stumble. Take hold of instruction. Do not let go. Guard her, for she is your life. Proverbs 4:20 to 22, nag-ingon, My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your sight. Keep them in the minds of your heart, for they are life to those who find them, and health all their body. Sa Proverbs 4:11 to 13, nagaingon din I have taught you in the way of wisdom. I have led you in upright paths. When you walk, your steps will not be impeded, and when you run, you will not stumble. Take hold of instruction. Do not let go. Guard her, for she is your life. Proverbs 4:20 to 22. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your sight. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their body. Sa Proverbs 9:9 to 11, give instruction to a wise man, and he will be still wiser. Teach a just man, and he will increase in his learning. Occupation with the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of God is understanding. For by me your days will be multiplied, and years of life will be added to you. And then Proverbs 16:9, a man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Proverbs 9:19-20, listen to counsel and accept discipline, that you may be wise the rest of your days. And then Proverbs 22:6, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. And then diri sa tamang tapos karon sa Proverbs 29:17, correct your son, and he will give you comfort. He will also delight your soul. Mga kaisunan din lang sa tama ng atong pagtuon karon, and then padayon nato kini siya sa malabot nga Sabado no sab kauban kang Pastor Roel o mag-aampo kita. Amahan namo nga Dios, salamat sa panahon nga imong gihatag nga kanamo. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma ug sa imong kaayo. Tabangi bisan man ang imong mga kaubanan, ang mga kaigsuonan des pagtuo nga magapadayon kami sa pagtubo des sa imong mga saad, magalambo sa itong pangalagad nga nakanimo. Father God, ginauli na ko tanang pagpasalamat pagdaig kung humaya ang nakanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.